una sa lahat. Bulkang Taal sa Batangas, paulit-ulit na pumutok. Makapal na buga ng abo, nasa pulpa sa video. Mga residente tuloy na nakatira sa palibot ng Taal Lake, hindi maiwasang mangamba. Ang latest sa sitwasyon sa Batangas at update sa bulkan, ihahatid maya-maya lang dito sa Frontline Pilipinas Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Di bababa sa siyam na lindol na itala matapos ang pagputok ng Bulkang Taal. PHIVOLTS nagpaalala sa mga residente na huwag lumapit sa bulkan. Pangulong Bongbong Marcos nakaharap ang iba't ibang leader sa ASEAN Summit sa Malaysia. Timor-Leste, ganap ng miyembro ng ASEAN. Security guard na nakamotorsiklo, patay ng magulungan ng truck sa Taguig. Dahil naman sa pag-counterflow, SUV nakabangga ng isa pang sasakyan sa Quezon City. 3 sugatan. Sa sports, Team Pilipinas o Team Korea, 2 kupunan nagpasiklaban sa basketball exhibition game. At mga cute na pets nakisabay sa pagtakbo ngayong World Run Day. Kabi-kabilang protesta kontra korupsyon ang sinagawa ng iba't ibang grupo. Isa dyan, mga kabataang nagbihis multo at halimaw dahil wala na raw mas nakakatakot pa sa malawakang katiwalian sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Halloween with a twist. May nag-ala white lady, halimaw, demonyo, at buhayang nakakulong. Ito ang get up ng mga grupo ng kabataang nagprotesta sa People Power Monument sa Quezon City. Giit nila, wala nang mas nakakatakot pa sa malawakang korupsyon sa bansa. Kasama nga sa dumalo dyan, sina Akbayan Party List Representatives Percy Sendanya at Chel Jokno. Ang mga senior citizen naman nangalampag din. Meron sa mall at meron sa EDSA Shrine para sa seniors kontra Kurakot protest walk. Nakikisa sila sa panawagang panagutin ang mga sangkot sa malawakang umanong pangungurakot sa flood control projects. Hindi dapat maging hadlang ang edad para maipakita na ang pagmamahal sa bayan. Good governance! Good governance! Sanib Puwersa naman nagkilos protesta ang mga alagad ng simbahan sa Bulacan. May mga estudyante, civil society organization, LGBTQIA+, ng San Miguel at iba pang grupo para sa panawagang ikulong ang mga kurakot. Ang mga protestang yan, patikim pa lang daw sa isa pang malawakang marcha kontra korupsyon sa November 30. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Magpapatuloy na ang mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control project sa November 14. Inanunsyo po yan ng nagbitiw nitong chairman na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Yan ay kung muli raw siyang nahalal na chairman ng komite sa November 10. Kasunod ng pag-uusap nila ni Senate President Tito Soto. Samantala, isang mahalagang individual daw ang naimbitahan para tumistigo sa nalalapit na hearing. Kasama rin daw dyan si dating Technical Sergeant Orly Guteza na una nang naglantad ng pagtanggap ni dating House Speaker Martin Romualdez ng male-maletang kickbacks mula sa DPWH. October 4 pa nang kanselahin ng Senado ang investigasyon sa flood control scandal. Pabor ka ba sa kudeta? Lumabas sa isang survey na karamihan sa mga Pilipino ay ayaw na magkaroon ng kudeta sa bansa. Base sa survey ng Octa Research na isinagawa noong Setyembre, 70% ng mga respondent ang ayaw ng military intervention o pag-aklas ng mga sundalo sa gobyerno. 5% lang ang pabor, habang 22% ang hindi makapagdesisyon. Pinakamaraming tutol ay mula sa Mindanao, na sinundan ng Metro Manila, Visayas at Balance Luzon. 80% naman ang mas gusto pa rin daw ang demokrasya sa bansa. Isinagawa ang survey noong September 25 hanggang 30 sa 1,200 adult respondents na may plus-minus 3% margin of error. Ng balita po, 2 sugatan sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Las Piñas. Kita sa video ang pagtutulong-tulong ng mga residenteng apulahin ang apoy.
Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-aalas 12 ng tanghali kanina nang sumiklab ang sunog sa Evergreen Homes, Barangay Pulang Lupa 1. Agad itong itinaas sa unang alarma o nasa 4 na truck ng bumbero ang rumisponde. Sa inisyal na ulat ng barangay, 5 bahay ang naapektuhan ng sunog, kabilang ang 2 na tuluyang natupok ng apoy. Aabot sa 6 na pamilya o 24 na residente ang apektado. Naapula ang sunog matapos ang 1 oras. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang kabuwang halaga ng pinsala. Abiso sa mga motorista, posible ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Sa tansyaho ng UniOil, hanggang piso at 70 sentimo ang posibleng dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. Hanggang piso at 10 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang nakaabang oil price hike ay dahil sa mataas na refinery demand na nagdulot ng hindi karaniwang pagbaba ng inventaryo ng crudo sa Amerika. Gayon din ang posibleng pagpataw ng bagong parusa sa Russian oil companies. Magkakaroon ng taas singil sa Cavitex simula sa darating na Martes. Yan ay matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang petisyon ng Cavitex Infrastructure Corporation at Philippine Reclamation Authority tungkol sa pagpapatupad ng provisional toll rates para mabawi ang kanilang ginastos sa pag-aayos ng mga expressway. Sa Cavitex R1 portion mula Coastal hanggang Zapote, nasa 39 pesos ang toll rate para sa mga Class 1 vehicles o yung maliliit na sasakyan. Nasa 78 pesos naman na ang toll para sa mga Class 2 na sasakyan gaya ng mga bus at 117 pesos para sa Class 3 vehicles gaya ng malalaking mga truck. Hahatiin naman daw sa 2 ang taas singil sa segment 4 ng R1 extension mula Zapote hanggang Kawit. Sa ilalim ng unang tranche, nasa 88 pesos na ang toll para sa Class 1 ng mga sasakyan. 176 pesos naman na ang toll para sa Class 2 at 264 pesos para sa Class 3. 3 beses sumabog at nagbuga ng abo ang Bulkang Taal sa Batangas kaninang umaga. Pero ayon sa PHIVOLCS at mga lokal na pamahalaan, wala pa namang dapat ipangamba ang mga residente. At para ihatid sa atin ang latest nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, ano na nga bang sitwasyon ngayon dyan sa Taal? Yes, kanina nga yung mga kababayan natin nakaranas ng pangamba at takot matapos nga magkalat sa social media yung pagputok muli ng Bulkang Taal dito sa Batangas. Ang video na ito ay kuha mula sa Taal Volcano sa Batangas kaninang umaga. Eksaktong 8:13 a.m. nagkaroon ng minor eruption sa bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, phreatomagmatic o interaction sa pagitan ng magma at tubig ang nangyari sa pagsabog. Nagkakaroon po ng contact yung groundwater sa magma sa loob ng bulkan. So nag-generate po ito ng tinatawag nga natin itong phreatomagmatic eruption. Lumakas na naman! Nasundan pa yan ng isa pang phreatomagmatic eruption, 8:20 ng umaga. Sa video na ito nakuha ng isang residente, kita ang kapal ng abo ng ibinuga ng Bulkang Taal. Bago ang dalawang magkasunod na pagsabog na yan. Nakapagtala pa ng minor eruptions ang PHIVOLCS kaninang alas 2 ng madaling araw at pasado alas 5 ng hapon kahapon. Paliwanag ng PHIVOLCS, medyo malakas ang manghuling pagsabog ng Taal. Kasi medyo malakas nga po siya. Yung column niya po, umabot nga po ng 2,100 meters. Tapos medyo nagdulot po siya ng pag-ulan ng abo sa medyo malapit sa Taal Volcano po. Pero sa ngayon, mananatili raw sa ilalim ng Alert Level 1 ang bulkan. Sa Agoncillo, Batangas, kinumpirma ni Mayor Cindy Valenton Reyes na wala pang abiso para sa paglikas. Pero paalala ng mga otoridad, Huwag pong mananatili o manutuloy sa mag-stay sa Volcano Island ng Makagan o ng permanente at lagi pong maging handa. Ano na lang po sa abiso ng PHIVOLCS at ng mga local government units. kahapon ng umaga, 3 beses ding nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kasunod yan ng nauna ng pagsabog noong Biyernes. Paliwanag ng PHIVOLCS, normal lang daw ito dahil sa Alert Level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Diyan sa ngayon, normal nga yung sitwasyon sa bulkan, lalo na yung mga karatig bayan na malapit sa Taal Volcano. Paalala na palagi na lang pumunta sa official site ng PHIVOLCS para malaman yung tamang impormasyon. At ganun din sa News 5, tumingin po tayo sa social media ng News 5 para naman sa tamang impormasyon sa pagputok ng Bulkang Taal.
Balik sa inyo. Iba yung pag-iingat para sa mga kapatid natin, pati na rin sa inyo, Gary. Maraming salamat, Gary De Leon. Sa ibang balita, inamin po ni Ombudsman Boying Remulla na nagkaroon siya ng leukemia noon. Sa interview ni Remulla sa programang Usapang Real ni Lucy Cruz Valdez, na-discover raw ito matapos ang kanyang quintuple bypass surgery noong 2023. Isang uri po yan ng operasyon para ayusin ang baradong ugat sa puso. Pero gumaling daw siya matapos mag-chemotherapy. Sumailalim din si Remulla sa bone marrow transplant at anak niya mismo ang naging donor nito. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Remulla ang kanyang naging kalusugan. Matatandaang noong 2023, nag-leave ng 10 araw si Remulla na nooy kalihim ng Department of Justice dahil sa personal reasons. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Ito yung dugo na galing sa aking anak. Oh, so yung anak mo yung... Anak ko, full match kami. Buti Kaya na lang. naka-recover ako at mukhang maganda naman ang prognosis. Marangkada na ang 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, kung saan present si Pangulong Bongbong Marcos. At live mula sa Kuala Lumpur, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Masay, ano na bang naganap sa unang araw nga ng ASEAN Summit? Nikki, nakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang heads of state dito sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 47th ASEAN Summit. At una sa kanilang agenda ang pagdedeklara sa Timor-Leste bilang opisyal na bahagi ng ASEAN. Kasama ang iba pang ASEAN leaders, nilagdaan kanina ni Pangulong Marcos ang deklarasyon na ganap ng miyembro ng ASEAN ng Timor-Leste. Ito ay matapos ang higit isang dekadang panunuyo sa mga ASEAN member state. Kaya naman naging emosyonal ang kanilang Prime Minister na si Xanana Gusmao at ang delegasyon ng Timor-Leste. Timor-Leste enters ASEAN with full commitment to each charter, ready to be a constructive, peaceful, and devoted member. We pledge to work with all member states to keep our region peaceful, open, and prosperous, and to be part of efforts to build resilience, deepen unity, and ensure that no one is left behind. Sa sideline ng ASEAN, nagkaroon ng sunod-sunod na bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng iba't ibang bansa. Sabi ni Yusek Claire Castro, pinag-usapan ni na Pangulong Marcos at Cambodia ang tungkol sa issue sa pagitan ng kanilang bansa at Thailand. Kanina, nilagdaan din ang peace agreement sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos mamagitan sa kanila si US President Donald Trump. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Marcos sa Thailand dahil sa pagpanaw ni Queen Sirikit. Sa meeting naman kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney, nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy na suporta nila sa posisyon ng Pilipinas ukol sa international law. Nagkaroon din po, na-highlight po ang strong people-to-people exchanges at nagpasalamat din po ang Pangulo sa Canada dahil sa pagsuporta sa Pilipinas patungkol po sa shared values at including po the international law, particularly UNCLOS. Nilagdaan din ang dalawang kasunduan sa ilalim ng trade. Ito ay ang second protocol to amend the ASEAN Trades and Goods Agreement at ang ASEAN-China Free Trade Area. Nikki, bukod sa mga nabanggit ko na yan, nagkaroon din ng bilateral meeting si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang leader ng European Union kung saan ipinaabot niya ang kanyang pagsuporta para sa chairmanship ng Pilipinas sa 2026 ASEAN. Tayo na kasi ang magiging host country para sa summit sa susunod na taon. Binigyang diin din ng European Union yung kanilang commitment para sa pagsusulong ng international-based order. Maliban dyan, sa unang pagkakataon, nakipagpulong na rin si Pangulong Marcos sa Prime Minister ng Japan kung saan na-highlight yung defense at security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Nikki. Maraming salamat. Maricel Halili, nag-uulat live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia. Susunod, pag-counterflow ng SUV sa Quezon City, nauwi sa disgrasya, 3 sugatan. Dose-dose ng Pinoy sa mga scam hub sa Myanmar nananawagan ng tulong sa gobyerno para makauwi ng Pilipinas. Paghahanda ng Manila South Cemetery para sa undas, puspusan na.
Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Tatlo ang sugatan sa banggaan ng isang AUV at SUV sa Diliman, Quezon City kagabi. Ang SUV nag-counterflow raw kaya't nauwi ito sa disgrasya. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpago. Paulit-ulit na pinapaypayan ng mga tao ang driver na yan nang abutan ng News 5 sa kahabaan ng CP Garcia Avenue sa Diliman, Quezon City. Pasado alas 11 kagabi, isa siya sa tatlong nasugatan sa banggaan ng isang SUV at AUV sa tapat mismo ng gate ng University of the Philippines. Sa di kalayuan, kita ang wasak na sasakyan, yupi ang gilid nito sa lakas ng banggaan. Nagkalat pa ang mga basag na salamin at iba pang bahagi ng sasakyan. Ayon sa mga sumaklolong kagawad, pahirapan ang pagsagip sa mga sugatan. Andun sa parte doon, nandun po pa rin yung driver. Tapos ito naman pong isa, naipit yung driver, yung kasama niya, girlfriend yata po, kasama lang niya. Naitakbo na po sa, sa labor. Parang nawawalan siya ng malay. Baka po na-shock siya, gawa ng pagkakabangga niya sa lakas ng bangga. Base sa investigasyon, patungo ng Elliptical Road ang AUV ng salpukin ito ng itim na Mitsubishi Montero na umunoy nag-counterflow habang papunta sa direksyon ng Katipunan. Yung pong galing doon, counterflow po, bumangga po siya dito. Opo, ito po ang binangga. No, kaya sa lakas po ng tama, umikot papunta rito. Nakainom ba? Pareho yung driver? Hindi ko po naamoy yung isa, pero po ito para namang po hindi nakainom kasi pupunta pa lang po. Nagkaroon ng pilay sa binti ang driver ng AUV habang malubhang nasugatan sa ulo ang isa pang pasahero. Minor injuries naman ang tinamo ng SUV driver. Mga kapatid, kung mapapansin nyo sa aking likuran, ito mismo ang isa sa dalawang sasakyan na nadamay sa banggaan dito sa kahabaan ng Daang Tubo, CP Garcia UP Campus. At kung mapapansin nyo sa aking tagiliran, ito mismo ang bahagi ng sasakyan na wasak at ayon sa barangay, dalawa ang sakay nito na napaulat na sugatan at dinala sa pinakamalapit na paggamutan. Dahil sa disgrasya ay bahagyang bumagal ang daling ng trapiko sa lugar. Gumamit ng fire truck ang barangay upang magbuga ng tubig sa kalsada upang malinis ang kalsada na puno ng bubog. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng naturang aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpago, News 5. Maging alisto po sa kalsada mga kapatid. Dead on the spot kasi ang isang sekyu sa Taguig ng magulungan ng dump truck. Nagkalat sa daan ang dugo ng biktima ng datnan ng mga otoridad para ilipat sa stretcher sa kahabaan ng C5 Road kaninang umaga. Ayon sa investigasyon, papasok na dapat ang biktima sa opisina sakayin ang kanyang motor nang biglang lumiko ang SUV na sinusundan niya para umiwas sa isa pang sasakyan na nakahinto sa gitna ng daan. Hindi na nakaiwas ang biktima at bumangga ang kanyang motor sa SUV. Tumila po ng biktima sa kalsada kung saan siya nagulungan ng kasunod niyang dump truck. Nasa kustodiya na ng mga pulis sa mga driver na sangkot na mahaharap sa reckless imprudence resulting in homicide. Nagpapasaklolo ang mahigit 200 Pilipinong trabahador sa mga scam hub sa Myanmar.
Ayon sa Department of Foreign Affairs, nakikiusap sila ng repatriation assistance o tulong para makauwi na sa bansa. Mahigit 6 na po na raw ang nakatawid sa Thailand at 6 ang nasa kustodiya na ng ating embassy. Ayon sa DFA, ang mga Pilipinong ito ay biktima umano ng peking job offers at nakararanas pa ng pangmamaltrato. Muling niyanig ng lindol ang Davao Oriental kaninang umaga. Sa datos po ng PHIVOLCS, magnitude 4.9 ang tumamang lindol na. Ang epicenter ay sa Manay. Ibinabayan mula sa unang report na magnitude 5.3. Ayon sa ahensya, aftershock ito mula sa lindol na naitala sa probinsya noong October 10. Wala namang napaulat na pinsala. Puspusan na ang paglilinis ng mga puntod sa mga sementeryo ilang araw bago ang undas. Sa Manila South Cemetery, hanggang ngayong araw na lang ang pagpipintura ng mga nicho. Live mula sa Makati City, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Taon-taon nang nagpupunta sa sementeryo ng maaga si Ken para malinis at mapinturahan ang puntod ng kanyang mga lolo't lola. Siya na lang din kasi ang inaasahan ng kanyang mga kaanak na nasa probinsya. Siyempre, minsan lang naman sa isang taon yung pinturahan. Madalaw man lang natin yung mga mahal natin sa buhay. Para sa 78 anyos na si Manny, espesyal ang darating na undas dahil ngayon na lang daw ulit niya madadalaw ang kanyang ina matapos mag-retire sa kanyang trabaho sa Amerika. Magkakaroon dito ng kainan o maaaring sa bahay bago pumunta rito. Para sa mother ko, parang inaalala siya kahit once a year lang. Todo na ang paghahanda ng pamunuan ng sementeryo sa dagsa ng mga tao. Pagpasok pa lang ng gate, makikita na ang isang tarpaulin kung saan nakalagay ang ilang mahalagang impormasyon at paalala sa mga dadalaw. May nakapaskil din na malaking mapa. Simula Martes, maglalagay na rin daw ng malaking screen para ma-livestream ang kanilang puntod finder. Ma-access din daw yan online. Nasa bahay kayo, pwede nyo i-type sa cellphone nyo, sa computer, manilasouthcemetery.com. Malalaman mo na ron yung kung saan yung puntod mo, grave number, lot number, etc. Nandun na lahat. And then makikita mo yung crowd estimate ng tao na dumadalaw. Bukod dyan, magkakaroon din daw ng hiwalay na entrance ang matatanda, habang maghahanda ng 10 e-bike at 40 wheelchair para sa mga vulnerable group at ibang mga ngailangan. Ipagbabawal na rin kasi ang mga sasakyan sa loob ng sementeryo. Sa mga may kasama namang bata, magkakaroon din ng tagging. Bibigyan po sila natin ng tagging, malalagay dito yung pangalan sa cellphone number, then ididikit yan dito sa braso. Pagkadikit, di pwede na silang gumala-gala dyan. Hindi sila mawawala. If ever na may makakita ng mga bantay bayan natin dito, dadalhin dito sa office para manawagan naman kung nasan sila. Madaling makikita. Paalala sa mga bibisita sa Manila South Cemetery, iwasang magdala ng alak, sigarilyo, mga gamit na pangsugal, malalakas na speaker, matutulis o matatalim na bagay at iba pang kontrabando. Kami po rito sa Manila South Cemetery, nananawagan na wag nang dalhin yung mga pinagbabawal like katulad ng aso, pusa dahil baka ito ay makakagat. Okay. Number 2, bawal po magdala ng baril, kutsilyo, ice pick, thinner, brutya, at mga nakakasakit na bagay. Samantala, dumarami na rin ang mga bumibisita sa Manila Memorial Park sa Parañaque kung saan kitang mabagal na ang daloy ng trapiko kanina. Nikki, as of 5 p.m., higit 17,600 katao na raw ang pumunta rito sa Manila South Cemetery. Ngayong araw, hanggang alas 7 lang ito ng gabi. Pero simula October 31 hanggang November 2, bukas daw ito mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Ayon naman sa pamunuan ng sementeryo, sa November 1 o sa All Saints Day, inaasahang papatak ng 1 milyong katao ang mga dadayo rito. At yan muna para sa latest. Balik sa iyo, Nikki. Maraming salamat, Carrie Cator. Nag-uulat mula sa Manila South Cemetery.
Ilang puntod sa sementeryo sa Bulacan ang hindi mabisita ng kanilang mga mahal sa buhay dahil lubog sa baha. Meron pang tinirhan na nga ng isda. Narito ang report ni Mondi Lopez. Hindi lang mga buhay ang apektado ng baha dito sa Bulacan. Ultimo mga puntod ng mga yubao, lubog din sa tubig. Isa na rin ang San Jose Cemetery sa Kalumpit, Bulacan, na tuwing high tide o malakas ang ulan, siguradong lubog ang mga puntod. Buti na lang ngayon, maganda pa rin ang panahon, pero sa dadaanan pa lang, may nakaimbak pa ring tubig baha. Ito yung tubig, so kailangan mo lang umakyat. Sa bahaging tuyo. Pero lahat ano na talaga. Pati yung mga taga-madumi, masukal. Sa gitna ng sementeryo, nakasulubong ko si Kuya Ramil. Walang bota, pero todo lusong makadalaw lang sa lola ng kanyang asawa. Bakit po kahit sa kabila na may baha po, patuloy niyo po dinadalaw po? Ganun po talaga Bahal niyo po sa buhay talaga Talaga taon-taon lang po yan nangyayari. Ano po masasabi niyo na ganito po sitwasyon natin na kahit pati po yung mga patay, binabaha, di ba, dito sa Bulacan? Talagang ganun. Nadali tayo ng korupsyon. Mas malala pa ang sitwasyon sa sementeryo ng Barangay Mayto. Babad sa tubig ang daanan at sa gitna ng baha, may mga maliliit na tilapia pang lumalangoy. Sa gate pa lang, bubungad na ang baha, na halos kasintaas ng bahang umaabot na sa mga bukid. Masukal, madamo at halos wala nang dumadalaw. Halos ilang buwan na rin po yung naranasan po namin dito, mga kapatid. Kung dito po, lubog po dito sa ating Mayto Public Cemetery, saan nyo na po ngayon sila nililibing po, yung mga kapatid natin na taga Mayto? Dito po sa Pandukot, at mayroon din po tayo sa Zion po yung mga ilang kapatid natin na hindi na po dito naglilibing ng kapatid natin na mayapa na. Malungkot isipin na ang mga puntod nananatiling nakalubog at ang solusyon parang multo rin. Matagal nang ipinangako pero hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam. Nagbabalita mula sa Frontline, Mondi Lopez, News 5. Susunod, pampasaherong bus na sinalpok ng motorsiklo lumiya, mahigit 20 patay. Golden Boy Carlos Yulo nakasungkit ulit ng gintong medalya. At OPA versus mga Pinoy celebrities nagpasiklaban sa basketball. Sino kaya ang magwawagi? Huwag po kayong bibitiw mga kapatid. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Umakyat palalo ang bilang ng mga nasawing Palestino sa Gaza. Sa ngayon, nasa 58,519 na ang mga nasawi mula nang pumutok ang gyera sa pagitan ng Hamas at Israel noong October 2023. Nitong nagdaang araw daw, nakatanggap ang mga ospital ng 19 na individual na idineklarang patay na. Nakarecover din daw ang mga otoridad ng 15 labi sa gitna ng girian. Bukod sa mga nasawi, umakyat na rin ang bilang ng mga nasaktan sa 170,000. Mahigit 20 ang nasawi matapos masalpok na motorsiklo at masunog ang pampasaherong bus sa India. Sa video, kitang nilalamon ng apoy ang bus habang nagkakagulo ang mga tao. Base sa ulat, sumalpok ang motorsiklo sa likuran ng bus. Nakaladkad ito dahilan ng pagliyab. Sinubukan pa raw apulahin ng bus driver pero mabilis na kumalat ang apoy. May ilang nakalabas pero karamihan na-trap at nasunog sa loob ng sasakyan. Kabilang sa nasawi ang rider ng motorsiklo na napag-alamang lasing. Sa inisyal na investigasyon, 44 ang sakay ng bus. Posible raw nagpalala ng sunog ang isang bagaheng may lamang 300 cellphone. Exciting hardcourt action na naman ang nasaksihan ng fans sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Season 88 kahapon. Nabawian na ng De La Salle Green Archers ang UST Growling Tigers. Tinambakan ng Archers ang Tigers sa second quarter tungo sa
77 victory. Top scorer para sa Lasal, sina JC Macalalag at Jacob Cortez na parehong nakapagtala ng 18 points. Mas malaki ang naiambag ng second squad ng Lasal na may 41 bench points kumpara sa 14 lamang ng UST. Dahil sa panalo ay may 3 straight wins na ang Archers. Sa isa pang laro, umangat naman ang Adamson Soaring Falcons matapos talunin ang UE Red Warriors. Final score dito 56-53. Lamang buong laro ang Adamson bago ang putback ni DJ Robles para sa UE sa last 3 minutes. Pero agad din itong tinabla ng 3 ni Austin Ronzone. Dahil sa panalo ay nasa ikalimang pwesto na ng standings ang Adamson habang bokya pa rin ang Red Warriors. Samantala, taus-puso naman ang pasasalamat ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo sa kanyang bagong gintong medalya. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Golden Boy sa Panginoon para sa talentong na ipamalas niya sa buong mundo. Maswerte raw siyang papaligiran ng mga taong totoong sumusuporta at nagmamahal sa kanya, lalo na ang kanyang long-time girlfriend at #1 cheerleader na si Chloe San Jose. Nauwi ni Yulo ang gintong medalya sa 53rd FIG or FIG Artistic Gymnastics World Championships sa Indonesia kahapon. Ito na po ang pangalawa niyang gold sa kompetisyon. Nagpapasiklaba na sa basketball ang ilang Pinoy stars at Korean idols sa Mall of Asia Arena ngayong gabi. Ang team manager ng Korea walang iba kundi ang pambansang krung-krung na si Sandara Park. Nasa frontline na balita niyan si News 5 Entertainment correspondent Von Belinario. Smiling at game face on ng Rising Eagles ng Team Korea nang humarap sa press bagong exhibition game nila kontra Team Philippines sa Mall of Asia Arena. Kinakalaban nila ngayon ang bigating local celebrities kabilang sina Your Face Sounds Familiar host Vong Navarro at Jong Hilario, Viva artist Arthur Neri, Vibe Gen Viz Baileys Acot at iba pa. Ang team manager naman ng Rising Eagles, walang iba kundi ang pambansang krung-krung, ang Korean superstar na si Sandara Park. Although I've been in Korea, syempre my love for the Philippines has always been here and been supportive of all my Filipino family dito. A lot of them are my friends. But of course, this time, fulfilling my role as a manager for Rising Eagles, I have to show my full support and cheer for this Korean Team Korea. Kasama sa Rising Eagles na Yoon Suk, Kim Taek, Dae-hee, Song-hoon, Jin-won, Chan-wong, Kyu-min, Tae-jin, Soo-in, Korean Idol Johnny ng NCT at ang shiny member na si Minho na team captain din ng grupo. As being a player, the nervousness is always there, and of course it's still the same. The practices has to be there. We came here, the Rising Eagles, not to just have fun, but to actually win. I exert all my energies towards the audiences who come to our shows. And for being a player, a basketball player during competition, I guess the energy really also goes to the audiences who comes and to cheer. Ngayong araw ng kanilang puksaan sa Mall of Asia Arena. Ikaw kapatid, Team Korea ka ba o Team Philippines? Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Hindi pa tapos ang Teachers Month at humabol pa nga sa pamamahagi ng saya at papremyo ang programang Gabay Guro. Nakisaya dyan ang ilang kapatid stars at iba pang celebrities. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Regine, Jonah, Vibe Chocks at Jed. Ilan lang sila sa nag-pause muna ng kanilang mga busy schedule para ipagdiwang ang pinakamalaking celebration para sa mga teacher, ang Gabay Guro 2025. Just came from Dubai. Yes, I did. Sila talaga, inilaan nila yung buhay nila para sa bansa natin, para sa pamilya nila. And what's one day of, a few hours of our lives to give back to them, 'di ba? Si Ate Gay, sa kabila ng chemo at cancer treatments, present para aliwin ang mga guro. Nagpasalamat din siya kay TV5 Chairman Manny V. Pangilinan at Gabay Guro Head Shay Cabal Revilla sa tulong sa pagpapagamot niya. Lumiit na rin kasi ang bukol sa leeg ni Ate Gay. Kasi ito yung dahilan kung bakit ako nasa magandang kalagayan ngayon.
itong Gabay Guro kasi naging pamilya na po ako dito. Volunteers po ako dito sa pagpapasaya ng mga teachers. 18 years na ang Gabay Guro at halos 1,000 educator ang nakisaya mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ang ilang celebrity volunteers, binida pa nga mga paborito nilang subjects sa high school. PE ako eh. Kita-kita naman, bro. PE. Motor, ganyan ba? Wala. Girl, hindi natin inabot yung motor sa PE. Dance-dance lang tayo. Hindi, eme lang yun. Ako, favorite subject ko, radio class, syempre. Si Katrina Velarde nga na partly based sa Siargao, lumipad sa Maynila para rito. Ang kwento niya, I can still remember, sa Melchor Aquino Elementary School ako sa Tondo dati. And parang halos i-demolish na rin siya kasi parang walang achievement yung school. So, ang ginawa ko, I started joining yung mga YMCA sa school, yung mga singing competitions. Tapos ayun, nagkaroon ng achievements yung school. bukod sa world-class performances, namahagi rin sa mga teacher ng pangkabuhayang showcase, cash prizes na aabot ng 1 million pesos at kotse. See you sa next Gabay Guro, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Si Manny V. Pangilinan na chairperson ng Board of Trustees ng Gabay Guro ay chairman din po ng TV5. Huwag kayong bibitiw mga kapatid dahil tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Mga kapatid, all out pa rin ang Sunday action sa men's basketball tournament ng UAAP Season 88. At para sa update live mula sa USTQ Pavilion sa Espanya, Manila, nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Ian, sino-sino ba ang mga naglalaban ngayon sa napaka-init na labanan sa UAAP? Andre, nagsisimula na ang uminit ang second round action sa pagpapatuloy ng UAAP Men's Basketball Tournament dito sa USTQ PAV. At ang nasa spotlight natin ngayon ay ang defending champions UP Fighting Maroons kontra sa FEU Tamaraos. Sa ngayon nga, ongoing pa ang ating halftime break pero lamang na po ang UP, 44-31. After a shaky first round, parehong naghahanap ng momentum ang magkabilang panig na yan. Ang UP, oozing with confidence matapos pataubin ng top seed NU Bulldogs sa kanilang huling laro. Pero ang FEU naman, ginulat ang lahat matapos ang kanilang 78-65 victory kontra Ateneo Blue Eagles. Sa ngayon nga, pumapangatlo ang UP with 5-3 record habang nasa ilalim naman ang FEU na may 3 panalo pa lang sa loob ng 8 laro. Kanina naman, naging physical din ang laro sa pagitan naman ng top seed NU kontra Ateneo. Sa huli nang ibabaw dyan ang Bulldogs sa score na 66-50. Top scorer para sa larong yan si NU veteran Jake Figueroa with a monster double-double performance of 17 points and 15 rebounds. Andre, kahit nga nagsisimula ng umalagwa yung ibang mga koponan, hindi pa rin sila nagpapakumpiyansa dahil recently naging unexpected at kagulat-gulat yung nagiging resulta ng mga laro. Kung sakali man na makukuha ng UP ang panalo, aangat na sila sa 6-3 kung saan makukuha nila yung solo second naman. At ang FEU naman, kung makukuha ang panalong ito, malaki pa yung chance nila makahabol para sa Final Four. Abangan natin kung sino sa pagitan ng UP at FEU ang magwawagi maya-maya lamang po. Yan muna ang latest mula dito sa QPAV. Andre? Alam mo, Ian, buting nabanggit mo yan dahil talagang napaka-unpredictable. Pag tingnan mo yung team standings, dikit-dikit, lalo na sa gitna, yung mga koponan sa UAAP Season 88. Maraming salamat. Live mula sa Espanya, Maynila, Ian Suyu.
Miss So Filipina Olivia Rodrigo is planning her next trip to the Philippines. Hindi na raw kasi makapagkintay ang film singer na bumalik sa bansa para mag-beach. Sinabi yan ni Olivia sa isang interview sa Elle Magazine. Last year lang nang pumasyal si Olivia sa Maynila kung saan nagbisikleta pa siya sa Intramuros. Yan ay bago ang kanyang sold-out Guts World Tour concert sa Philippine Arena noong October 2024. Ilan sa sikat na kanta ni Olivia ang Driver's License, Deja Vu at Good For You mula sa kanyang Sour album. Magbabalik pa mga kapatid ang Frontline Pilipinas Weekend. Alam niyo, Andre, Nikki, perfect na combo na stress reliever. Etong pagtakbo at fur babies, check. Relate na relate sa Andre. Kasi base nga kanina ba, naki-fun run ng fur parents kasama ang kanilang fur babies ngayong World Run Day. 5, 4, 3, 2, 1. Ang cute! Sana pala sumali kami ni Booker dyan. Kanya-kanyang diskarte po, mga fur parents. Kita nyo naman, yung iba naglalakad, yung iba, may takbo talaga. Meron literal nga, tumatakbo. Eto naman, nagpabuhat yung mga alaga. No pressure naman yan, lalo for fun lang naman ito. Ang goal lang naman kasi ng event ay magkaroon ng healthy lungs. Bahagi lang isang segment para sa Solidarity Run ng Philippine College of Chest Physicians. Nung baby si Booker, mga 3 months old, tinatakbo na. Tapos, tinatamad na dahil medyo bumigat. Saan kayong pambuhatin yan? Nako, bigat ngayon. Pero di ba ang aso talaga, kailangan naman talaga silang itakbo. Ilabas, ilakad. May mga aso na ganyan na grabe sa energy. Kailangan mong good luck na lang sa aming cat people, kesa naman sirain yung sapatos. Mismo. Ginawa din ni Booker. At yan po, ang mga impormasyon dapat din yung malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.